everyone! It's me again, Dr. B. And kung yung iba tinidor, ako, mouth mirror. Madami na palang nag-comment din doon sa internal bleaching na video ko dito sa TikTok. We will answer some concerns and medyo i-explain ko lang din siya. May nag-comment si Maad W. Meversi. Bakit hindi na lang po diretso sa composite veneers instead na internal bleaching? And then may mga follow-up questions and answers na sabi ni Dindin, composite sa akin. Lalabas pa din yung discoloration after a couple of years. And then sumagot ulit si ma'am, sabi niya, same with bleaching, give it 2 to 4 years. So, I don't know kung yung teeth whitening or teeth bleaching ba yun or yung internal bleaching. Sabi ulit ni Miss Dindin, totoo po ba ipapableach ko yung front tooth ko after root canal since hindi naman sira yung outside ng tooth ko katulad nitong nasa post. Yung composite ko sa canine tooth kasi more on color yellow yung discoloration niya due to coffee. And then sabi ulit ni ma'am, yep, had internal bleaching 4 years ago. Umitim din siya, grayish. So considering composite or direct veneers since maliit lang naman ang sira. Okay, let me explain. So, number 1 muna. Hindi ko alam kung mga dentista ang mga nagsabi nito. Char. I think nag-base sila sa own experience, not because they are dentists also. Pero ako, I will explain this part because of my own experience and because of my own understanding lang din naman about discolorations and about external or internal bleaching. Okay, pag-usapan muna natin yung discoloration because that's the problem. May tooth discoloration ka. May dalawang reason bakit ka may tooth discoloration. Number 1, external discoloration or internal discoloration. Yung mga external discoloration, ang reason niya is because mahilig ka sa coffee, mahilig ka sa tea, colored drinks, wine, nag-vape ka, nag-yosi ka. So, external. Ibig sabihin, meron tayong hobby o meron tayong ginagawa para magkaroon ng external stains or discoloration. May mga external stains na natatanggal through cleaning. Meron ding hindi na kailangan mo talagang magpa-bleaching. And then, meron din tayong internal stains. Ibig sabihin, nasa loob ng ngipin yung rason bakit merong tooth discoloration. Ano ba yung mga rason na yun? So, I will insert here a picture. Sabi dito sa article na to, common causes of such discoloration include pulp chamber hemorrhage. Ibig sabihin, pulp chamber hemorrhage, merong pamamaga or merong pagdurugo doon sa loob ng ngipin mo, which is very unusual. Okay? Kasi nandun sa loob ng kanal, kaya nga siya tinawag na root canal treatment, nasa loob ng kanal na yun yung nerve. So kapag may pamamaga ng nerve doon or bleeding, ibig sabihin, nagsa-start na dyan yung mga bacteria party, papatay na nun yung nerve mo, which leads to pulp necrosis. So pagpatay na yung ngipin mo, ibig sabihin, mabubulok na yung loob ng ngipin mo, maldi-discolor na. Wala na siyang buhay. Yun, magkakause yun ng tooth discoloration. And then, may remnants of pulp tissue. Kapag namatay na nga yung ngipin mo, malulusaw na yung nerve. Parang ano lang yan, parang bangkay lang yan, di ba? Nalulusaw tayo kapag namatay. Residual endodontic materials. Ano ba yung endodontic materials? Yun yung mga materials na ginagamit namin sa root canal treatment. So, kailangan kapag ginawa namin yung root canal treatment, tama lahat ng steps, walang maiiwang material doon sa crown part. Okay? Di ba ang ngipin, may crown part, may root part. Okay? So, yung root canal treatment na ginagawa, ang nilalagay namin dun sa kanal, gutta percha. Okay? Yung gutta percha, dapat kinat namin yan na nandun sa loob ng root. Hindi pwede na nakalabas pa sa crown part. Kasi, maiiwan yung gutta percha sa may crown. Yun ang magkakos ng discoloration. Yun yung nandun sa case na pinost ko, ganun yung nangyari sa kanya. Kaya mapapansin nyo, yung pagkaitim ng ngipin niya, nandun lang sa may part na medyo malapit sa gums. Kasi nga, may gutta percha doon. Again, sa opinion ko po, kapag po tama ang pagkakagawa ng root canal treatment, nakat po yung gutta percha ng mas malalim doon sa crown. Ang tawag po namin doon si EJ. And then you do internal bleaching. I think, hindi naman po agad babalik yung discoloration. Babalik lang po siya, feeling ko lang naman to. And according to studies, babalik lang siya kung talaga may mga naiwan na remnants. Kasi po, yung mga materials na ginagamit namin dahil chemical ngayon, pwedeng pumasok sa dentinal tubules kasi yung loob ng ngipin, dentin na. And then, yun, ang tanong, for example, si ma'am, nagpa-internal bleaching siya, hindi ko alam kung nakat ba yung gutta percha. So, kapag ganun kasi, kailangan ikat muna. Babalik talaga yung discoloration kung may material pa rin na nakausli dun sa crown. So, dapat yung ilalagay na internal bleaching dun sa crown, purely na internal bleaching lang yun. And then, kaya nga, after internal bleaching, i-recall pa namin kayo ulit para dun sa final na pasta.
At, isa pa pala, yung composite veneers, crowns, mapa-veneers, mapa-crowns, as much as possible, of course, we want to be conservative. Ang internal bleaching po, napaka-conservative kasi hindi mo na nga kailangan mag-veneer or mag-crown. Kasi nga po, ang mangyayari, ngipin mo pa rin yun. Lalo na kung yung ngipin mo naman, nasa likod lang yung sira, hindi naman sira sa gilid, sa right, sa left, sa harap. So, sayang naman. Tsaka napakahirap pong gayahin ng totoong ngipin. So, for example, yung isa lang may discoloration, papagaya mo yung kabilang ngipin, mahirap pong gayahin ng laboratory. Unless sobrang galing talaga nung laboratory or dental technician mo. Again, nasa sa inyo naman po yun. But, if you will compare the price of internal bleaching and then the composite veneers and yung crown, mas mura-mura naman si internal bleaching. Mas tatagal din siya. Yung composite veneers po, technically, pasta lang po yan. So far, simula po nung nag-work ako, wala pa naman po ako na internal bleaching na bumalik dahil nag-discolor ulit. I guess, kaya kapag po tama yung ginawa nyo internal bleaching, hindi na po siya basta-basta babalik. Okay? Hindi parang ex mo, pabalik-balik. Ayun. So, to answer, bakit hindi na lang po diretso sa composite veneers instead na internal bleaching? Alam mo, ma'am, yung discoloration po kasi pag yung buong ngipin mo may discoloration, nakita niya po yung gum dito, manipis lang yan. So, kapag veneer mo, hindi mo naman matatakpan yung discoloration doon sa root part nagsashadow pa rin siya doon sa gum. Kaya yung iba sinasabi, ba't ganun, nagpa-crown na ako, wala namang porcelain fused to metal, maitim pa din yung nag-discolor. Kasi nga po, nagsashadow yung ngipin doon sa loob. Nagsashadow pa rin doon sa may gum area natin. So ako, my personal opinion, when it comes to tooth discoloration, i-root canal treatment muna and then internal bleaching. Kung na-root canal treatment na po, okay pa yung root canal treatment na yun, pwede po mag-proceed doon sa internal bleaching. Dito po sa clinic namin, kapag po may mga ganon, gustong magpa-veneers, gustong magpa-crowns, pero may tooth discoloration, we highly suggest magpa-internal bleach muna. Lalo na yung mga root canal treated na tooth nga. Usually, doon naman din talaga yun sa root canal treated tooth because of the excess gutta-percha feeling. But, at the end of the day, decision nyo pa rin po yun kung gusto nyo magpa-composite. But, don't expect na mamamask. Lalo na yung mga matitindi yung discoloration na mamamask ng composite, ng veneers, yung mga discoloration. Kasi nga, minsan, nagsashadow pa rin through the gums. Then again, iba-iba po ng situation. And ito, tandaan nyo, iba-iba ng reaction yung mga ngipin natin. So, hindi ko naman po nakita yung case nyo. If your dentist suggested that treatment for you, I think your dentist is correct naman. Alam naman po niya yung kanyang ginagawa. So, as your dentist, if meron kayong mga nalilito kayo, hindi malinaw yung explanation, magtanong lamang po kayo at sasagutin namin. Thank you so much, everyone. Drop your questions and I will try my best to answer it. See you again!